Ito, tignan natin itong komento nitong si Attorney Harry Roque. Tignan natin, mukhang hindi ko mawari kung namumuna na ba sa gobyerno o pinupuna yung gobyerno tapos exempted yung president. Panoorin nga muna natin, tignan natin. Pinuruhan siya kasi siya talaga yung patunay na kaya nating masupil ang mga teroristang CPP-NPA. Talking about Sara Duterte. At yung kanyang 650 confidential fund, yan ay siguradong gagamitin laban sa mga teroristang CPP-NPA. Ang nakapagtataka, bakit ang liderato ng Kamara sumunod naman doon sa mga kalaban ng gobyerno? Di ba? Ako ay agree na pinupuruhan talaga si Sara Duterte dito. Kumbaga, yung sinasabi na binibinay si Sara, obviously, gano'n naman talaga yung nangyayari. And natutuwa din ako dahil napuna ito ni Attorney Harry Roque. Bagamat parang merong reservation pa rin sa kanya at sa kagaya niyang iba pa na namumuna na sa gobyerno. Bakit parang sinisave nyo dito yung Pangulo mismo? At parang dito sinabi mo, bakit nagpadala naman yung liderato ng Kamara? What if yung leader ng Kamara na yan, sila yung nasa likod nung ganyan? Kunwari lang, di ba? Kumbaga, hindi sila pwedeng, yung leader ng Kamara at yung Pangulo, hindi sila pwedeng direktang bumira kay Sara Duterte kasi mahalata. Di ba? Hindi mo ba pwedeng ilagay sa perspektibong ganyan, Attorney Roque? Tuloy natin. At binaliwala yung kaalyado ng administrasyon sa unit team. Wag po sana natin sirain ganitong kaaga. Alam mo, sige, ganito kaaga. Tayong lahat. Nasa atin po talaga yan. At talaga namang lahat ng politiko nais talagang tumaas pa. Pero wag naman pong ganitong kaaga. Bakit? Dahil importante nga po yung ating pagkakaisa para makamit natin. Nabanggit, importante yung pagkakaisa para makamit natin. Hindi ba yun yung pangako ni Pangulong BBM? Di ba yun yung pangako niya? Kailangan natin ang lahat ng solusyon dito ay pagkakaisa. Wala siyang sinabi noon kundi pagkakaisa. Kung talagang nag-iisip itong Pangulo ng pagkakaisa, any single, yung maliit pa lang, yung kahit yung nag-uumpisa pa lang na problema, hindi ba dapat nagbabat-in na siya? Hindi ba dapat pumapasok na siya at inaayos na? Kagaya ng former president, kahit yung maliit lang na issue, nandyan siya nagbibigay ng pahayag. Andun yung command niya as the president, as tatay ng bansa. Nakita niya nagkakagulo na sa Mindanao, merong injustice na nangyayari, pero siya, nagpapaniwala doon sa sinasabi nila Boying Remulla, ni Abalos at kung sino-sino pa at ng kanyang asawa. So, paano magkakaroon ng pagkakaisa? Yung ating mga pangako, isa ngayon nga, sablay tayo sa pangako, isa totoo lang. Ano yan? Sinong pinatatamaan mo ng sablay sa pangako? Eto ba? Itong pangako noon? At nasimula namin ito, nag-start ito kadiwa ng Pasko At nasimula namin ito, nag-start ito kadiwa ng Pasko ginawa namin para sa Pasko. Ngunit talagang balak namin mula sa simula ay ipapagpatuloy namin nito kahit na wala ng Pasko. Kaya tuloy-tuloy at pinaparami na natin ang ating mga kadiwa. Lumampas na tayo sa 500 kadiwa sa buong Pilipinas. Kaya't marami tayong maganda at nagiging resulta. Makikita ninyo yung, halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Tapos yung ginawa natin... Konti na lang. May bababa na natin yan. Sinabi niya yan 6 months ago. December niya sinabi yan. Anong petsa na ngayon? Wala siyang sinabing imposibleng mangyari yan. Sabi niya, konti na lang maibababa natin yan. Anong ipinalit niya?
Instead na pababain niya yung bigas, anong ginawa? Kadiwa stores. Ano ang reach ng Kadiwa? Hindi lahat. What if yung location mo, yung lugar mo ay hindi abot ng Kadiwa or walang Kadiwa store doon? So, yung sinasabi na makakamura ka, hindi mo ramdam. Kumbaga, hindi ramdam ng buong Pilipinas. Whereas, kung pinababa mo ang presyo ng bigas, buong Pilipinas, kahit saang lugar ka man, basta bumili ka ng bigas dahil pinababa, mararamdaman mo yun. O kaya, kung pinataas mo ang sahod ng mga taong manggagawa, buong bansa ramdam nila yan. Pero yung Kadiwa store na sinasabi niya, parang band-aid solution lang yan eh. In fact, anong gagawin yan? Kukuha ka pa rin sa pondo, sa pera ng taong bayan para mailagay dyan, maibuhos yung pondo dyan sa Kadiwa stores na yan na hindi naman napapakinabangan ng pangkalahatang Pilipinas. Sinabi niya yan kumbaga, pangarap, sabi nila hindi naman siya nangako. Anong pinagkaiba? Pag nangangarap ka at sinasabi mo to sa panahon ng kampanya, ibig sabihin yung mga tao, okay, na naniwala sila. Okay? Umaasa sila sa sinasabi mo, sa pangarap mo. Sinabi niya nga niya pangarap nyo ay pangarap ko rin. So ano ba ang pangarap natin? Makamura, makaahon sa hirap ng buhay. So ano nangyari? Ano sabi niya? Ituloy natin. Halimbawa, doon sa sibuyas, ganun din. Sibuyas. Para biglang nagtaasan lahat, na kulang sa produksyon, ginawa namin, ay dinagdagan namin para bumaba rin ang presyo. Ramdam ba ng taong bayan? Asukal, ganun din. Asukal. Umakyat yan ng 100 plus ang bawat isang kilo. Ngayon ay nasa 85 and below na. Di ba yan yung sinasabi niya? Malapit na tayo, pero bakit ito ang sinabi dito? So, Mr. Chair, hindi kasama sa plano yung pagbaba ng presyo ng bigas by 2028? Mr. Chair, to be honest, we never discuss about those things that you're asking, Mr. Chair, with the President. What the heck? We never discussed? Pero sabi nung presidente, malapit na tayo. Kailan niya to sinabi? Ito 1 month ago, itong hearing na to. Sinabi nung presidente 6 months ago, malapit na tayo. So ano yun? Kumbaga, dakdak ka lang sa harap ng media, sa camera. Sabihin mo, malapit na tayo. Pero yung mga gabinete mo sasabihin, we never discuss with the President. What the heck? Malaking hamon para sa Department of Agriculture na pababain ang presyo ng bigas sa bansa sa 20 pesos kada kilo. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng DA para sa taong 2024, sinabi ng kagawaran na ang pagtaas ng presyo ng bigas ngayon ay dahil sa mataas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ngunit bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028, ay may posibilidad na bababa pa rin ang presyo nito. Ayan na Actually, naman. dun sa RTL po, yung rice tarification law, if the same environment would have prevailed, we were really hoping to, have stable prices between 27 and 32. Sa regular milled rice. Alam nyo, sa totoo lang, pwede pa, 27 to 32. Pero, alam mo yung parang nangako ka kasi na yung panahon ng kampanya, para kang yung nanligaw na sasabihin mo, susungkitin ko ang buwan at bituin. Aba, yung babae na in love kasi, ikaw ba naman susungkitin ang buwan at bituin? Abay, mahuhulog ka. Ganon kasi ang ginawa nitong si PBBM. Mangangako, hindi siya nangako, pero ganun yung dating nung kanyang sinabi. Sabi nila, wala naman siyang sinabing pangako. Nag-expire siya because of that dream. Pangako ay pangarap na mapababa ng 20. Kaya nga ako, kahit nung sinabi niya na pababay ng 20, napaka-imposible. Pinaglaban pa yun ng mga vloggers nila na, posible yun, pwede yun. Ngayon, ano nangyari? Hindi pala kasama sa kanilang usap-usapan yan. Kaya yan siguro ang sinabi na itong sinabi ni Roque, ulitin natin, ano bang sabi ni Roque? Bakit? Dahil importante nga po yung ating pagkakaisa para makamit natin yung ating mga pangako. Isa ngayon nga, sablay tayo sa pangako, isa totoo lang.
Sablay sa pangako. Ano ba naman kayo? Wala pang 2 taon ang ating administrasyon. Nagsisiraan na tayo. Nagsisiraan na. Ayan ba yung pagkakaisa? Bakit natin kakampihan yung kalaban ng gobyerno kaysa doon sa kalaban natin, nakakampi natin sa unit team? Ganito kasi yan, Atty. Roque. Kung mangundi na ka or mamuna ka ng kamalian sa gobyerno, huwag mong pipiliin. Nakita mong may mali mula sa taas pa mismo. Sa taas na nga may mali na eh. Ano ba yung mali sa taas? Una, mag-butt-in siya pag may nagkakagulo. Kasi pagkakaisa ang kanyang aspiration, ang kanyang gustong mangyari. Kasi sabi niya, ang Pilipino daw kahit saan magpunta. Ang pinakamaganda sa Pilipino ay ang pagkakaisa natin. Parang ganun, di ba? So, ibig sabihin nito is, kung titignan niya, sabi niya, bakit daw mas kinakampihan nung Kamara yung kalaban ng gobyerno? What if yan ang gusto nilang mangyari? Kasi kung titignan mo, halos lahat ng media, from the media, and kahit yung mga makakaliwa, halos ang mata nila nakatutok kay Sara Duterte. About just sa funds na yan. O bakit hindi nila tinutukan yung yung gastos ni Pangulong Marcos. Gastos ni Marcos Jr. na yan. Bakit kay Sara Duterte lang? So, sa makatuwid, kung tutuusin, di ba magka-connect nga yan eh. Yung inilipat, yung confidential fund from the President to the Vice President, bakit si Sara lang ang question? Dapat question din, bakit pumayag ang Pangulo na ilipat kay Sara? So nakikita nyo yung ibig sabihin dito, huwag mong punahin yung ginagawa itong anggulo na lang na hindi mo naman tinitignan kung ano yung pinaka-root cause, yung pinaka-dulo kung bakit nangyari ang isang bagay na ito, ay dahil din doon sa approval nung nasa taas, which is yung president. Hindi ba ganun yun? Iimbestiga rin, no? Pinaiimbestigahan din ng isang mambabatas na itago natin sa Alliance of Communist Teachers, Concerned Teachers pala. Anyway, yan, balik tayo doon sa sinasabi ni Marcos. Tingnan niyo ito. Araw na rin ipinatutupad ang price cap para sa regular at well-milled na bigas. Pero ano ba ang kalidad ng mas murang bigas na ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Dito sa Pasig Mega Market, karamihan sa mga retailers ng bigas ay nagbebenta na ng tig 41 at 45 pesos na bigas. Alinsunod yan sa price cap sa ilalim ng Executive Order number 39 ng Malacanang. Pero tignan nyo ito. Hindi ba isa itong pagpapahirap lalo sa consumers, sa mga farmers, kung talagang nag-iisip yung Pangulo? Di ba? Una, hindi niya napababa yung 20 pesos per kilo na sinasabi. Ano yung naging tugon niya? Yung Kadiwa stores. Sabi nga doon sa Kadiwa stores yung iba daw, pag nandyan lang daw yung Pangulo, biglang nandyan na, nagsilitawan na yung Kadiwa store. Kasi yan, palipat-lipat lang naman yan. Parang nasa truck lang naman yan eh. Tapos pag wala na rin sila. Sumasabay silang nawawala. So, kahit sabihin na natin, sabi pa nga umabot ng 7,000 stores Ewan ko kung totoo yun. Ibig bang sabihin, yung 7,000 na yan, ramdam ba yan ng buong Pilipinas? Hindi, di ba? So, dahil marami nang umaalma, anong ginawa? Price cap. Nag-price cap sila, okay, until 41 pesos to 45 pesos. So, sinong pinahihirapan nila dyan? Paano naman yung mga magsasaka? Paano naman yung mga consumers? Na, alam mo yun, hindi pwede. Kung halimbawa, ako yung farmer, ibebenta ko sa ganito, tapos kukunin yung yung retailers, kukunin ng retailers. Binili nila sa farmer ng ganito, tapos i-email pa nila yan. Kumbaga, gumastos na sila. Halimbawa, gastos nila hanggang 44, tas kailangan benta lang nila hanggang 45. So, ano yung kita nila doon? Kasi dahil sa EO ng presidente, hindi ako pwedeng magbenta ng 46 pataas.
or 45 o 46 pataas. So ibig sabihin pinapatay ng gobyernong ito ang business, pangkabuhayan ng taong bayan. So kung ako yung farmer, hindi na ako magbebenta. Diba? Hindi na ako magbebenta. So paano yung iba? Bagsak presyo. Kawawa yung taong bayan. So wala talagang malinaw na solusyon ang gobyernong ito sa mga pangyayari sa bansa natin. Ano ba to? Ito pa ito. Ano ba sabi niya dito? I have just come out of a meeting with other members of the Department of Agriculture for a briefing by the NIA, Administrator Gillian, gave us a briefing. And from that discussion, we have begun to put in the timetable of what are the things that we need to do. And sa aming calculation, kung magawa natin lahat ng kailangan gawin, at marami-rami ito, kasi marami tayong kailangan ayusin, marami tayong i-reorganize. Pero kung magawa natin lahat yan, we will be close to self-sufficiency for rice in 2 years. Kita nyo, di ba, isa ito sa, ano ba yung isa sa pinangako niya rin or sinabi niya nung panahon nun, panahon ng kampanya, ibinida niya yung masagana 99 yung kanyang tatay, wherein naging self-sufficient tayo. Tayo pa ang nag-i-export sa ibang bansa ng ating rice. Tapos yun yung ibinida. Yun yung sinasabi niya. Ito sinabi niya to 7 months ago. Sabi niya, we will be rice self-sufficient in 2 years. Ano nang petsa ngayon? Inside 1 year, ang dami ng problema. Ano na nangyari? Papasok na tayo ng 2 years. Asan yung sinasabing self-sufficient? Ano ba pang sinasabi pang self-sufficient? O parang yung masagana 99 nga, na tayo ang nag-export ng rice. Kasi kayang-kaya natin mag-provide, mag-produce ng sarili nating rice. Well-milled, magandang kalidad ng rice. Ito sinasabi niya. Ang daming mga pakulo ang daming mga pangako na hanggang ngayon hindi mo mawari kung ito ba ay hanggang salita lang, kung ito ba ay kayang gawin o hanggang salita lang talaga. Tapos itong mga amuyong na nagpapaniwala, best president, buti pa si BBM. Pero hanggang ngayon, ganito ang presyohan ng bigas, ng sibuyas, asukal, lahat ng nagsitaasan na. Self-sufficient daw tayo. Nasaan? Doon lang po sa ito yung pinaka-concern ng ating mga mamamayan, yung napabalita na po na maibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. That's the aspiration. Paano po natin yung gagawin? Ibubuhin natin yung value chain na pinag-uusapan ko. Value chain? Kausap ko na yung mga ibang trader. Baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon. Baka? I think we'll be able to do it as a first step. But in the long term, we really have to fix our value chain. Galing, di ba? Yan yung pinaniwalaan ninyo nung panahon ng kampanya, yung 20 pesos. Anong sabi niya? Kausap ko na yung mga ibang traders. Yung mga traders papayag na ibaba sa 20 pesos? Transportation, paggiling nila dyan, yung mga tauhan na babayaran nila, papayag sila? Pero naniwala sila. Naniwala kayo. So ngayon, sinabi nung kanyang tauhan na we never discussed about this. Pero etong taong ito sa harap ng media, harap ng kamera, that's the aspiration. Malapit na tayo doon. Ngayon, eto namang si Roque, nag-aano siya ng kanyang puna. Okay, andun na tayo. Good. Pinagtatanggol niya dito si VP Sara Duterte. Pero at the same time, pinoprotektan niya pa rin yung si Marcos Jr. wherein hindi mo ba naisip na pwedeng siya yung nasa likod nito? Kasi hindi niya pwedeng rektahin na tirahin si Sara Duterte. Sino bang mas pipiliin niya? Si Tambaluslos na pinsan niya o si Sara Duterte? Isip-isip din.